Ito. Ito, Gob Chavit, hindi ho nagka-Alzheimer's itong si Marcos Jr. Hindi ho siya nagka-Alzheimer's, masahol lang ho talaga siya sa aso. Ika nga nitong si Doc Lorraine Badoy, ang aso pagka pinakain mo, inalagaan mo, hindi ka kakagatin yan. 'Di ba? Ano nga yan man's best friend, 'di ba? Hindi natin pwedeng ihalin tulad sa aso itong si Marcos Jr. Hindi ho natin siya pwedeng ihalin tulad sa siguro sa mga wild animals kagaya ng crocodile at tigre, di ba? Kahit paano mo pa magpakita ng kabutihan dyan, lalapain ka ng mga walang yan. Kaya ang pinakamalapit na hayop na pwede natin ihalin tulad dito kay Marcos Jr. Isang buhaya. Hindi ho siya nagka-Alzheimer's, hindi ho siya nag-ulyanin. Ang totoo ho niyan talagang binastos niya lang ho kayo, Gob Chavit. Manong Chavit, panoorin mo tong video na to. Ang crowd na mismo nagsasabi, Chavit! Anong ginawa niya? Hindi pa rin ho niya recognize itong si Governor Chavit Singson. Ito, pakinggan niyo ito mga kababayan. Game? Kahit ng kampanya, kahit umuulan, kahit nakabilag sa araw, kahit nakatayo sa putik, itong mga Ito makita nyo ho dito. Si Gob Chavit nandito sa gilid. Ayan Ayan, kita nyo yung kung nasaan yung araw na gumagalaw. Nandun si Gob Chavit. ito talaga nagsisipag magkampanya. Kaya naman, nandito sila ngayon para pagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho at pagsasakripisyo para sa ating bansa. At yan po ang aming delegasyon na nandito. At kami po ay nandito. Sumisigaw yung mga babae. Girl, from crowd. Si Chavit, from crowd. Si Manong Chavit. Pakita mo. Okay. Ito, madaling i-introduce ito. Hindi ko na nakita Nasa dulo, kasama, katabi ng ating ambassador, is yung assistant to the President, Secretary Anton Landameo. Si Boy Pulbo. Si Boy CR. Si Boy Singhot. Ang dating pakilala ko sa kanya, Congressman Don Zulueta. Anong sabi ni Sandro Marcos? Manong Chavit, i-recognize mo. Wala kang utang na loob. Walang yakang buhaya ka. Kulang na, batongan ka na ng anak mo Anak ng tokwa si Manong Chavit. Tatang, si Manong Chavit, batiin mo. Sumama siya dito. Anak ng tokwa. Mga eroplano niyan, pinagamit sa'yo nung panahon ng kampanya. Tapos recognize mo naman. Kaya po, ito pong delegasyon. Hindi ho talaga niya rin-recognize si Manong Chavit. Ganyan ho kabastos. Yang si Marcos Jr. Kaganyan ho siya kawalang pasalamat. Ganyan ho siya kawalang utang na loob. Diba? Ganyan ho kawalang yung Marcos Jr. Namin ay dinala namin dito sa Japan upang ipaliwanag na ang ating mga... Nakita nyo mga kababayan, ulitin ko. Sasabihin dyan, Manong Chavit Manong Chavit. Dito sa portion na to. Ulitin ko, okay? Makinig. Silueta. Manong Chavit Kaya po, sabi niya, wag mo yung si Manong Chavit. Nagka-Alzheimer's na ako. Hindi na kami batingan. Diba? Hindi natin malaman. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, basta nandiyan si Chavit Singson, automatic shoutout kagad sa kanya yan. Mega love shoutout kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Pero itong si Marcos Jr., si Tatay Digong, hindi niya pinakinabangan yung si Manong Chavit. Hindi niya pinahiram yung mga eroplano niya. Hindi niya kinampanya kung saan-saan. Taong bayan talaga nangampanya kay Tatay Digong. Pero itong mama na to, naku, grabe ho. Sagad ho sa buto ang kaitiman ng budhi ng mama na yan. Lipat ho tayo kay Atty. Ferdy Topacio. Eto, kay Atty. Ferdy Topacio naman ho tayo. Game! Va-violate niya nung ikaw ay Secretary of Justice at Senador at noong ikaw ay nasasakdal. So, huwag kang ganyan, ma'am, ha? Baka akala mo, nakakalimutan namin yung saba. Hindi po. Speaking of nakakalimutan, kami po hindi nakakalimot. Madam Riza at saka Madam Laila. Ang nakakalimot daw, si Pangulong Marcos.
Ay, grabe yung comment, no? Oo, sige, inano mo, sabihin mo, sabihin Oo, mo. sabi ni, si Nino? Manong Chabit. Yan, Ayan. respetado at Meron na institusyon. raw Alzheimer ang ating mahal na Pangulong Marcos dahil hindi raw yan. siya kilala. Hindi naman literal. Hindi naman literal. Hindi naman literal. Ano Sige, po yung kwento mo, tama? kwento mo. Ayun po yung pagkakaintindi ko, Tony. Oo, bakit Sabi daw? tuloy Bakit niya, bakit daw may Alzheimer? Mabagal daw ako. Slow. Anyway, hindi ho. Ang pagkakaintindi ko ay ganun lang. Nakalimutan. Siguro sa dami na kaibigan siguro ni BBM. Kayo naman. Makakalimutan mo si Manong Chabit? Ako hindi ko kaibigan si Manong Chabit. Hindi ko makakalimutan si Manong Chabit. Ay, ako rin. Hindi ko Okay. nakakalimutan. Hindi ko kaibigan si Manong Chabit pero makita ko lang yan si Catriona Gray. Di ba? Naano ko na kagad. Manong Chabit yan. Di ba? Yung paganyan-ganyan pa siya, simple pa siyang ganun, di ba? Yung mga chicks lang ni Manong Chabit, makita ko ngayon, naaalala ko si Manong Chabit eh. Kahit hindi ko makita pagmamukha ni Manong Chabit, pag nakita ko yung Ilocos, unang pumapasok sa utak ko, Manong Chabit eh. Pag nakikita ako ng weteng, naalala ko si Manong Chabit. Hindi naman, di ba? Oh, pag nakakita tayo ng wild animals, Manong Chabit. Kasi marami siyang alagang wild animals, di ba? Pag nakakita tayo ng gold, di ba marami siyang gold? Manong Chabit, baka naman. Patuloy mo naman ako sa gold mo dyan. Di ba lalaki ng gold bar niya, ganito kalalaki, di ba? Yung binisita niya ng mga kaibigan, pinakita niya yung vault niya, labas niya yung mga gold niya, lalaki. Mantoka, ibang klase. Di ba makakita, kahit hindi mo nga makita si Manong Chabit, naaalala mo, di ba? Kaya yaang si Marcos Jr., sadyang walang hiya lang ho talaga. Siya ba, mo, di ba sabi niya, lumapit sa kanya, siya kumontak ng mayor, Yan. siya ang ginamit yung eroplano niya, Opo. tinulungan niya, pagkatapos na siya kilala. Makakalimutan mo ba yung tao na ganun? Laking Amerika po siya. Parang walang connection yata yun ha. Ay, wag kayo magagalit ha. Yun naman yung sarili ko lang. Pasensya na kayo. Parang connection yun. Ang dami ko namang kilala ng laking Amerika malakas naman ang memory. Magtaka pa kayo, Yan. nagtaka pa siya. Yun ngang si Pangulong Duterte, nakakalimutan niya na for more than 40 years, gusto nilang ipalibing si Pangulong Marcos Sr. Nakalimutan niya yun? Diba? Sino Wow. nagpalibing? Si Pangulong Pangulong Duterte. Duterte. Sino nag-give way para mag-vice president siya, para unity team, para hindi na... Duterte pa rin. Si Duterte, si GMA, anong ginawa nila? Talagang, hindi, may Alzheimer. Kailangan ng di ba? Ano yung MX3 ba yung sponsor natin? MX3. Kailangan Nako, yata padalhan ng nagpumo pa MX3 nga. para... Peki Ang ako dami dyan. mo pa nga. Alzheimer. Grabe. Sa kanya, kababayan pa niya to ha, di ba? Ilocano rin si Si Manong. Chabit. Si Manong, Ilocano. Chabit. O Ilocano pa sabi niya, never again. Never again. Ayan eto pa. Ang strategy pala ay mag-file silang dalawa. Mag-file siya ng presidente, pero pag tumuloy si Sara, step down siya. Pero, nakumbinse ni dating Pangulong Arroyo na mag-slide down to Vice President si Sara Duterte para unified. Para unity nga kasi magaling sa bansa yung hindi nag-aaway. Opo. Isang partido lang. Maganda parang sa Singapore. Which is true. Unity team, Tama, di ba? tama. Sa Singapore may opposition pero hindi naman kaguluhan. Ayan baha, inflation, maraming Nagkabaliktad. mahirap. Ayan wala lahat ng problema anong inaatupag ng lehislatura at ng Malacanang Oo nga. impeachment. Yun ang problema. Yun. Actually. Yan. Anyway, sa notang yan mga kasama ay hanggang bukas ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programa. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan na ho natin ang mga punto de vista. Itong si Senator Risa dyan sa interview niya na yan dito kay Ma'am Karen Davila. Ito mga kababayan, panoorin ho natin to, malupit ito. Game. Filed cyber libel charges against him. But I wanted to ask you, what about perjury? Because at the end of the day, he was in a Senate hearing. He did it under oath, right? So what about the case of perjury here? Pangit ng mic ni Risa.
Parang galing sa kuweba yung boses. Actually, Karen, until now, I believe he was telling the truth during Nako! the Senate hearing. Pero totoo, Tayo dyan. kung sakaling may sinabi siya doon na kahit isang kasinungalingan, he would have perjured himself dahil gaya ng binanggit mo, under oath siya noon. And speaking nga of perjury, Ang problema dito, Senator Risa, mali na naman yan eh. Yung mismong nagsabi sa Senate, ang hirap mong spellingin. Yung nagpatotoo ang bumawi, hindi yung mga vlogger na nagsabi na, ay sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Yung mismong nagpatotoo ang nagsabi na hindi totoo yung sinabi niya sa hearing mo. Ngayon kahit na ano pang paniwala ang sinasabi mo, ang problema dito, yung mismong witness ang nagsasabi na hindi totoo. Paniwalaan mo na gusto mong paniwalaan pero hindi totoo yung pinapaniwalaan mo. Base doon sa pinaka-latest na pagsasalaysay nitong si alias Rene. Ito naman si Senrisa, kaya ka pinagkakamalang aanga-anga eh. Huwag ganyan. Kaya ka nasasabihan aanga-anga ka eh. Wag mo na sabihin na ako ay naniniwala na talagang totoo yung mga sinabi niya. Paano ka nga pa nga maniniwala kung hindi mo pa nakakaharap? Kung yung mismong taong nagsabi na puro kasinungalingan na sinabi niya dun sa hearing mo, ang nagsabi na walang namilit sa kanya, na lumantad siya ngayon, walang nananakot sa kanya, hindi siya kinidnap, papaniwalaan mo pa rin yung sinabi niya sa hearing? Anak ng Petrang Garapata, mali naman ho ata yan. kung meron siyang in-execute nga na affidavit ngayon, pagkatapos niyang ilabas yung kanyang masinungaling video, then that would open him up indeed to charges of perjury. Kasabay na ng cyber libel na inihain ko na kahapon laban sa kanya at laban sa 6 na online personalities. Oo. Now, Senator, what do you make of the timing, the reason, the motivation, why suddenly it was quite a surprise? Suddenly, Maurilio alias Rene suddenly accuses you of coercing him. Saan po ito nanggaling? Kumbaga, Nako. I'm sure your team, you've also done some research. Why did this suddenly happen? Well, that's why I first filed the complaint with the NBI last week, Karen, para hingin yung tulong nila, imbestigahan yung mga tanong, bakit, ano yung dahilan, ano yung motibasyon, at hindi lang ni Michael Maurilio, nung mga tao o grupo na nasa likod niya. Dahil unang in-upload yung video niya sa sa tingin namin, fake news channel na lang pagtanggol valiente na binuo lang nung June 24. And speaking of timing, take note yung June 24 was just a day after Michael Maurilio Nag-iiba ng anyo mo na naman, madam ha. From api-api, ngayon pa-demure-demure ka na naman. Tignan mo, ano na naman siya, yung tipong mabait-baitan. Anak ng toka, pinaninindigan ho niya na mabait siya eh. Wala ho yung paliyad-liyad niya na ganito sa mesa, di ba? O ngayon, pabiktim na naman ho siya, pati pormahan, pati kung paano niya ipresenta sarili niya. Madam, kung meron man hong biktima dito, yun ho yung mga nakulong dahil diyan, kung ang pinagbasihan ng kanilang pagkakakulong, yung naging pagdinig nyo diyan sa Senado. Sila ho ang kawawa dito. Hindi ho kayo. Hindi ho kayo kawawa. Huwag ho kayo magpa-victim effect. Aurelio's last messages to my office, June 22 and 23, na humihingi siya ng rescue kasi siya daw noon ay kinidnap at bihag noon sa Glory Mountain na alam natin ay headquarters ng KOJC at ni Apollo Kibuloy. So yan ang hinihingian namin ng tulong, investigasyon sa NBI. Pati nga yung kinaroroonan talaga at sitwasyon ni Michael Maurilio. Dahil first off, pinasa namin kaagad yung kanyang rescue me messages sa PNP Davao. Pero habang kinikilusan nila, ayan na nga, lumabas na yung mga video na iyan. Ang problema ho, madam, base sa pinaka-latest na intel na natanggap natin kay Ma'am Sastrugando Sasot, nasa Amerika na daw itong si naniniwala pala siya na nasa Amerika na itong si alias Rene. Dahil kung tama nga naman yung argumento, anong mapapala ni Pastor Kibuloy sa paglantad niya? Nakakulong na ang mama, para saan pa? Kasi kahit ano pang ebidensya ang ilatag dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ang Estado talaga magpakulong sa kanya.
Hindi naman, kasi kung bigat lang ng kaso ang pag-uusapan natin dito, Estado ang may dahilan kung bakit nakakulong pa rin siya mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Kasi kung pagbabasihan, yung mga ebidensya noong kung ano man ang inaakusa sa kanya, nitong si alias Amanda o kung sino man, mahina ho ang kaso laban sa, na-dismiss na nga yan, binuhay na lang. Ang pananatili sa kulungan ni Pastor Kibuloy ngayong mga panahon na to, dala lamang ng impluensya ng administrasyon dahil ayaw ho talaga nilang pakawalan itong si Pastor Kibuloy. Yun lang ho yun. Hindi nga natin makita ang point na si Pastor Kibuloy ang magpapalabas dito kay alias Rene. Nakakulong na lang siya. Nakakulong na nga siya. Para saan pa? Mapahina yung kaso. Hindi naman yung kaso pinag-uusapan sa kanya dun eh. Yung kaso ni alias Rene, ano nga yun, di ba? Human trafficking. Itong kinakaharap nitong si Pastor Kibuloy, iba naman yung nasa korte. Paano ma-apektuhan? Bintang kayo ng bintang, nasa Glory Mountain. Punta kayo doon. Para talagang makita yun, punta kayo doon. Di ba? Ganun lang naman ho yan. Oo. Now, do you believe that, in effect, the testimony has been a casualty of politics at this point? Tatanungin po kita, ma'am, no, with the numbers of Vice President Sara Duterte, the perceived support to the Dutertes, the results of the midterm elections, are you seeing this as a factor kung bakit posibleng si alias Rene, from testifying in the Senate, suddenly says, lahat kasinungalingan nyo, napilit lang ako? Well, and even that pagpipilit, pinasinungalingan ko rin kasi pinakita ko yung mga resibo namin, all of his communications before, during, and even after na nagtestigo siya sa Senado. Ewan ko lang, mukhang walang resibong maipakita yung mga nag-produce ng video niya. Ayan na naman. Ang resibo mismo doon, yung nagsalita. Dinebate na Ito si namin Sen. yun nung 19. Etong si Senator Risa, ang labo eh. Paano mo sasabi na resibo yung sinasabi mo? Hinahanapan mo yung resibo yung etong si alias Rene. Ang resibo mismo si alias Rene. Madam, wag niyong araw-arawin yung pagiging tanga. Nakakaya naman ho kayo sa mga kababayan natin nakakapanood sa mga video nyo. Inaaraw-araw nyo na ho yung pagiging tanga. Nakananto ko yung resibo nyo, screenshot ho yun. Hindi na digital forensics, hindi dumaan sa basta kayo, galing sa inyo yon, yun ang totoo para sa inyo. Siyempre, kampo nyo yan, didepensa nyo sarili nyo. Kaya nga yung mga nananawagan sa social media, ipa-authenticate nyo yung mga na yan, mga text message, mga email na yan, di ba? Hindi yung basta-basta nyo na lang isusungal nga sa bibig ng mga manunood na yan, totoo, yan ang totoo, yan ang dapat yung tanggapin, yan ang katotohanan na tinext ako. Yung sinasabi niyo nagtitext sa inyo, nakatawa siya, sinasabi niya, lahat ng sinasabi na ganito, ganyan, hindi totoo yung mga sinabi ko doon, hindi ako tinakot, sarili kong kagustuhan itong nangyayari na. Sen Risa, dito sa isa na to, simple lang naman pagkatalo, talo, huwag nyo nang ipilit. Yung pagkakaso nyo sa mga vlogger, kahit paano nyo kasuhan yung mga vlogger, hindi ho natin mababago ang katotohanan na merong isang alias Rene na nagsalita sa social media na kung saan pinisinungalingan niya lahat ng sinabi niya doon sa hearing na sa Senado. Hindi ho natin mababago yun. Kahit ikasuhan nyo lahat ng vlogger sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ho yun mababago ang katotohanan na merong nag-recant na mga testimonya ng mga witness na nagsalita dyan sa hearing mo. Yun. Tanggapin nyo ho yun. Acceptance. As to whether the reason or the motivation is tied up with politics, well, anything is possible, pero hindi na namin kinayang investigahan yun. Kaya yun ang hiningian ko ng tulong sa NBI. And in any case, Karen, ang pinaka-concern ko dito ay yung ginagawa ni Michael Maurilio at ng mga tao o grupo sa likod ng kanyang video. Ginagawa ng mga vloggers na yan na ikinalat yung kanyang video at nagdagdag pa ng kanilang mga sariling kasinungalingan. These are... Actually, hindi lang vlogger, madam. Hinintay nga namin mainstream media. Yung mainstream media nagkalat. GMA nagkalat. Anak ng Petrang Karapata. Pagkakita sa social media, pipigilan yung mga tao, tatakpan natin mga mata nila na hindi panoorin yung video na yan. Ang yan. Labo.
Ang labo, sa totoo labo. A coordinated and systematic attack, hindi lang laban sa akin, laban sa mga witnesses na naglakas loob, na lampas sa takot nila bilang mga victim survivors, sabihin Yun na yung naman. kanilang katotohanan. Itong mga witnesses na dati nang walang boses, Ayan na naman yung victim survivor natin eh. Diyan sumikat yung si Risa eh, victim survivor. at inilalaban ng Senado sa pamamagitan ng aming investigasyon. Ngayon, gusto silang bawian na naman, nakawan ng boses. These people, these groups want to bury the true stories of these victim survivors. Hindi pwede. At inaatake din nila yung integridad ng Senado sa aming Kung inaatake talaga integridad ng Senado, bakit ikaw lang mag-isa ang nagsampa ng kaso sa mga vlogger na to? Bakit hindi man lang namin hindi man lamang kami nakakita ng isang anino ng kasama mo diyan sa Senado? Lang yakap. Huwag mong kaladkar na Senado doon sa problema na ginawa mo. Ganun kasimple yun. Gawa-gawa ka ng problema sa sarili mo tapos kakaladkarin mo Senado? Ang tokwa. Daming nagagalit sa iyo, madam eh. pag-iimbestiga. Dinadamay pati yung mga staff ko at pamilya nila sa ataking ito. Hindi talaga ako papayag. Karen, you know, they've come after me the last 9 years, but this time, sobra na sila. They've really crossed the line in going after the witnesses and insulting the Senate. Yeah, you said that. It's also insulting the Senate. I wanted to Yes. ask you before we move on to another topic. Recantation seems to be so common in the Philippines, right? Now, there are witnesses that have been forced to speak. They recant. The truth comes out. But in a Senate hearing, do you believe there should be stiffer penalties for hypothetically not speaking the truth in a Senate hearing and suddenly at a more convenient time recanting? Well, as I said earlier, Karen, hanggang ngayon, naniniwala ako na nagsasabi ng totoo si Michael Maurilio o alias Rene nung O ganito na lang, madam. Alimbawa, sasabihin ng taong bayan dito na mas naniniwala kami doon sa huling video na ilinabas ni alias Rene. Anong gagawin natin? 'Di ba? Yan eh. Paniwalaan mo na gusto mo paniwalaan. Kaso, ang problema dito, yung pinapaniwalaan mong version, yung nag-iiyak doon sa hearing. Tapos, naglabas ng panibagong video, itong mama na to, na kung saan, very confident siya. Wala siyang binabasang script o kung ano pa man. At sinasabi niya, walang nag-utos sa kanya, walang, di ba, hindi ko tayo nakakita ng ika nga, pangangamba doon sa mata nitong si alias Rene nung nagsasalita siya doon sa kanyang video. Nakuha niyo ba mga kababayan? Kasi lilitaw at lilitaw yan pagka medyo natatakot, yung pinilit, o kung, di ba, kung ano pa man yung sinabi sa kanya para sabihin niya yung mga kataganan. Wala akong nakita na gano'n yung ating mga kababayan. Ika nga, nasa utak mo lang yan, Sen Risa. Ang problema dito, napagtripan ka rin ng mga bangag. Ako, naniniwala ako doon sa teorya nitong si Ma'am Sas na kung saan talagang itong si Risa, tinatrabaho na siya ng administrasyon na, di ba, pinuprotektahan niya. Di ba? Hindi niya nga mabanatan si Marcos Jr. eh. Naniniwala ho tayo, dinodouble cross na tong si Risa ng mga kaibigan niya sa administrasyon. Pumuporma ka ha. Gusto mong maging maging presidente ha. O ngayon pa lang wawasakin ka na namin. Wala kami dapat makalaban sa 2028. Masyado ka kasing bida-bida, madam. Marap siya sa amin sa Senate Committee on Women. Yung kung may sino mang resource person sa Senate hearing na magsinungaling, pwede nga silang habulin pagkatapos ng perjury dahil nga nanunumpa sila bago ang hearing na magsasabi sila ng totoo. And as for stiffer penalties, I think bukod sa pagsingil namin ngayon kay Michael Maurilio na magsabi siya magbigay ng paliwanag bakit siya nagsisinungaling ngayon, the stiffest penalties should be against those individuals and groups behind such systematic and coordinated attacks against the truth, lalo na yung sinabi na sa kabila ng kanilang takot ng mga victim survivors ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. At isama na natin
yung mga vloggers, kung sila ay nagsasabi ng sarili nilang mga kasinungalingan at kinakalat nila itong mga videos na punong-puno ng kasinungalingan. All right. Now let's move on to the Senate race. One thing's clear, you are answering the Vice President that you prefer that Maurilio files a case in court. Doon na kayo magsagutan, no? Mas gusto niyo po yun. Well, yun ay payo kasi ni VP Duterte kay Michael Maurilio. Ang sabi ko lang, I have no objection to that. Pero kapag may affidavit na in-execute si Michael Maurilio na puno na naman, tulad ng videos niya, ng kasinungalingan laban sa akin, laban sa ibang mga witnesses, at laban sa Senado, he would be additionally open to a charge of perjury bukod sa Ako, marami pa bang maibubulgar si Elias din, madam? Ba't parang ang dating dito, takot na kayo kung magsalita man siya. Hindi pa siya nagsasalita, natatakot na kayo. Binabalaan nyo na, no? super libel na inihain ko na sa kanya kahapon. And in any forum, Karen, the truth can stand up for itself. At hanggang ngayon, pinaninindigan ko yung katotohanang inilabas namin, pati sa pamamagitan ni Michael Maurilio noon at ng mga 13 pang ibang mga witnesses. So he's not the only, not even the star witness. But I stand by yung mga findings at recommendations ng aming committee report, draft committee report, dun sa investigasyon namin laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. Okay, my last on this issue is, do you believe that these are moves to silence you? A story was brought out, it was decoded, and the time that he came out with his supposed recantation is it got on that same day, right, on social media, carried by several vloggers that support Duterte. In other words, using the same produced video, using the same story, saying, ayan, huminto ka na, Senator Ontiveros, tapos ka na, etc. You are the boldest. At this point, they would describe the bravest when it comes to criticizing, investigating the Duterte administration. Kahit ituloy nila, and I believe itutuloy nila ito, Karen, and marami nakapansin, massive yung attacks na ito online mula sa maraming vloggers, maraming sources inside and outside the country. Talagang kinalat immediately itong video na ito, itong content nila na pinroduce kay Michael Maurilio. Pero alam naman natin yung katotohanang sinabi nung mga victim survivors na yon, tungkol sa dinanas nila sa kamay ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. Tumulong yung iba't ibang tao at grupo sa loob at sa labas ng Senado para masabi nila ang katotohanan ito. Tumulong ang Senado para bigyan sila ng safe space na maghanap ng hustisya. Yang lahat ng iyan, kahit ituloy pa at palakihin pa ng mga kaaway ng katotohanan, hindi nila mapapatahimik yung mga true stories ng mga taong ito. And I'm proud. Hindi natin Ayun, di mo nga napatahimik ang true stories ng mga tao na yan. Di ba? Ano pa lang yan sa tingin natin, ha? Marami pa sa mga naging witness ang kakagat doon sa offer na ibinigay ng kung sino man ang kalaban ni Risa. At sigurado ako hindi si Pastor Kibuloy yun. Wala siyang kapangyarihan ngayon na gawin niya itong ang dami ng problemang kinakaharap ni Pastor. Hindi niya na ika nga nakakulong na siya, wala siyang mapapala dyan. Yung mga tumabaho dyan, naniniwala tayo doon sa sinabi ni Ma'am Sas, nakasama din itong si Risa Hontiveros. Sino pa kaya dito sa mga witness na to ang kakagat doon sa offer na US citizen kakagad? Di ba? Bibigyan kanila ng pasaporte ng Amerikano. Basta ilaglag mo lang si Risa. Sabi ni Ma'am Sas, di ba, doon sa naging live nila nitong si Labanat Bay, ang basa ni Ma'am Sas dyan, talagang ang trumabaho kay Risa, yung mga kasamahan din niya. May kakayahan ba si Pastor Kibuloy na magbigay ng US residency? Wala ho. Hindi nga pwede pumunta doon Pagkakaalam natin, inaano din siya doon, hinahunting din siya doon. Madami din galit sa kanya doon. Paano yun? Itong si alias rin sabi ni Ma'am Sas,
naniniwala siya na nasa Amerika na siya, paano mo pa siya hahabulin? Yung ginawa kay Garma, ginawa din kay alias Rene. That the Senate Tayo dyan. will continue to stand by them. All right, let's talk about the 20th Congress very briefly. There are Ayan, reports mabilis lang. that Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan will be Nako. siding with the majority or possibly voting for Iniwan Senate si President Risa, Cheese kawawa, Escudero. What does this mean for Yikes. you and the minority? What happens now? Well, lahat ng iyon, Karen, will be finalized on the morning of July 28, yung opening of session. That's when each and every one of us senators will decide and cast our vote for about which block in the Senate will we be joining. Merong mga sasama sa majority, merong magbubuo ng minority. There's still a third option I had thought about early on, na kung hindi ako sasama either sa majority or minority, tumayo bilang independent senator. So bawat isa sa amin responsable at accountable sa aming mga desisyon. Kung I cannot speak for any of my colleagues, kahit pa yung dalawang pinakamalapit sa akin, guess it's best to ask them eventually kung ano yung magiging desisyon nila at kung ano yung kanilang gagawin o di gagawin. I do look forward to working with them in any and all capacity sa mga common advocacies namin sa loob ng Senado. Pero para sa Senator, I can only speak for myself. Senator, I wanted to ask you, you campaigned for them vigorously. Yes, I mean, I you did. were, in a way, you were quite popular at this point in time when you went all out campaigning for them. Do you feel a sense of betrayal? No, I don't feel a sense of betrayal kasi just as I can speak only for myself, yung sarili ko lang kalooban ang pwede kong panghawakan. I respect whatever decision my colleagues, even my closest colleagues will make. And para sa akin,